Nasa ating po linya ngayon si Attorney Cristina Conti, ang isa po sa mga abogadong tumutulong sa mga biktima ng drug war noong nagdaang administrasyon sa napaka-importanteng isyong pambayan kasi po ito'y meron po higit sa lahat maliban dito po sa karapatan at hustisyang hinihingi ng mga biktima ng drug war na ito ang usapin pong politikal, napakalaki po ng epekto nito. Magandang umaga po, Attorney Conti. Magandang umaga po. Opo, Attorney, yung pong kampo ng mga Duterte, yung kanyang abogado specifically po nagsasabi na kung maaari daw po'y pauwiin na ng pamahalaang Pilipinas ang dating Pangulo dahil daw po sa kanyang maselan na kondisyon pangkalusugan. Ito po ang kanilang sinasabi dahil baka daw po may ano pang mangyari. Ano pong inyong reaksyon doon? Una, maraming kailangang mangyari bago yan mapauwi. It's both legal and a political issue. Alam naman natin, hindi na tayo miyembro ng ICC, kaya hindi tayo kumbaga priority doon sa maging host ng mga detainees sa ICC. Kasi ano kasiguraduhan nila na kaya nating sundin ang lahat ng conditions doon sa interim release. At kung ibabalik ba natin yan or isi-surrender ulit natin matapos ng interim release nila or kung kailangan ng mag-hearing. At yung kabilang banda naman, parang sa papel, awang-awa ka na dun sa tao. Sabi nga kahapon, meron ding sinasabi, may pinapahagingan itong si Kaufman tungkol sa kanyang deteriorating health condition. At parang sa mental capacities niya, sa mental condition na hindi mo na maintindihan wala na daw siyang maibigay na malinaw na instruksyon. Pero kahapon, pinanood ko si Kitty. Sabi, okay naman po siya. At walang problema health-wise. Kaya merong kumbaga disparity sa sinasabi ng mga kaanak at sa isinusulat ni Kaufman. Kaya tingin namin, may konting drama involved dun sa inihaharap sa ICC. Opo. Kaya tutol kami sa pagpapauwi at tutol kami nga dito sa adjournment or temporary postponement on reasons of hindi raw siya fit to stand trial. Okay, so ito kasing request na ito naman subject nga sa response at aksyon ng Philippine government. So sa ngayon po ano ang magiging galaw at kilos po at desisyon ng legal team ng mga biktima ng drug war na ito? So usapin po ng postponement muna. Sa postponement, makikipag-ugnayan kami sa Office of the Public Counsel for Victims. Tungkol sa, una, sabi, actually pwedeng mag-MR. Pwede namang sabihin, uy, teka, wag mo na ituloy natin. Kaya lang parang bitin sa oras. Mm-hmm. Kung mag-MR ka, hindi na aabot, wala na rin talaga. Vacated na yung September 23. Kaya, ang pinakamainam ay reset. Kumbaga, when is the next setting? Doon kami makikipag-ugnayan. Ang sa amin, soon as possible. Kasi, kaya lang naman nag-reset, hindi dahil unfit siya, kundi dahil sinecheck kung unfit siya. So, itong panahon na ito para makapagpatest. Kung ano man yung kiniklaim niya, sige, ipatest natin yan. Sinecheck nga namin kung pwedeng ang mga biktima ang mag-move na magpa-independent expert siya. Or kailangan ba prosecution? Kung ano't ano man, sa pamamagitan ng OPCV, ay ipupush namin na magkaroon ng independent expert evidence patungkol dun sa kanyang fitness to stand trial. Okay. Ngayon po ang sitwasyon ay postponed indefinitely so far po. Ito pong pagkakaroon ng paunang pagdinig para malaman kung meron bang probable cause. Oo nga po Ang pagkakasabi lang nga lang ay postpone pero walang binibigay na window, pero actually for a limited period. So hindi mo na laplastahan, pero ang umaasa kami dahil nakalagay din only for a limited period and for the purpose of determining whether this person is really fit or unfit to stand trial. Okay, sige po. May pahabol na po tanong si Chacha. Yes, attorney, sabi niyo nga po hindi na tayo miyembro ng ICC. Kung sakali man na katigan po ng ICC or ng mga judges natin yung pakiusap nitong counsel ni na Pangulong Duterte na sila po'y pagbigyan na makalabas po sa ICC si Pangulo, saan pong bansa po pwede siyang dalhin?
well, sa minimum sa isang bansa na pumayag. Una, of course, member state. At pangalawa, sa bansa na pumayag dun sa kondisyones, sinasabi ni Kaufman ay merong bansa na pumayag na. At according sa, parang may mga paklu tayo kahit na redacted largely yung information. Una, malayo sa Pilipinas. Kasi malayo daw sa, kumbaga, sa krimen, loci of the crime. Pangalawa, willing to take him in and in the same conditions as proposed before. Kasi itong interim release niya, nagbawian Nung una, kaya ang tagal, di ba? Kasi nung final nila, 1 month after, binawi. Sabi na, teka, wag muna po kayong magdesisyon. Ngayon, renewed. So, inulit na ulit. Okay, balik. Balik on the table. Sabi nila, affirming yung previous host or volunteer na sila pa rin. Okay, pa rin daw sa kanila. At ang isa pang clue would probably be, ino-oppose ito ng prosecutor. Hindi ito yung unang proposal ng prosecutor. At ang hinuha naman namin, yung unang proposal ng prosecutor or yung parang napag-usapan lang, hindi na pagkasunduan, would be Belgium, a nearby country which the ICC has an agreement with. Okay, sige po. So ma'am, ito pong si Rina Garma, kumpirmado na po ito na isa sa mga testigo po para po sa mga biktima. I would say so kasi sabi ng Philippine government, di naman yan aamin kung hindi totoo. Opo. So, kaya naabangan lang namin kung kailan siya uupo. Pero palagay ko hindi dun sa susunod na hearing, baka dun pa sa trial yan. Okay, opo. Pero yung pong kumpirmado, talaga pong siya ay magiging bahagi na ng mga testigo para sa mga biktima. Palagay ko, ngayon kina-qualify pa lang. Pero sa dami ng alam niya, sa kinuwento niya noong Quadcom, dapat maging testigo siya. Okay, opo. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, Attorney Conti, dito po sa inyo pong paliwanag sa napaka-importanteng isyong pambayan. Salamat po, Attorney. Maraming salamat. Ingat po. Thank you. Attorney Cristina Conti po ng isa po sa mga abogado na tumutulong sa mga biktima ng drug war. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.